Gusto ko lang i-congratulate ang DPWH at viral ngayon ang isang video kung saan ang isang tulay sa Pilipinas ay umaalon. Hello mga buddy! Sa video na ito, pag-usapan natin ang kakaibang galaw ng tulay na tila umaalon. Ano ang posibleng dahilan nito? At safe pa ba itong daanan? Let's find out! Ang fenomeno na nakikita natin ay tinatawag na bridge oscillation o dynamic movement. Kung mapapansin nyo, ang tulay ay nagkakaroon ng paggalaw na parang alon sa tubig. Ano nga ba ang posibleng sanhi nito? Actually, maraming pwedeng maging dahilan. Una, ang tulay ay maaaring apektado ng tinatawag na resonance. Ano nga ba ang resonance? Isipin nyo yung lubid na inaalog. Kapag tama ang timing ng pag-alog, mas lalong lumalaki yung galaw niya. Ganyan din sa tulay. Kapag ang galaw ay mula sa labas o external forces tulad ng hangin o sasakyan, ay sakto sa natural na galaw ng tulay. Parang umaalon ito. Ang tawag dito ay resonance. Sa engineering na terminology, ito ay nangyayari kapag ang natural frequency ng tulay ay tugma sa frequency ng external forces. Tulad ng hangin, pagdaan ng sasakyan, maging paglakad ng mga tao sa tulay. Kapag malakas ang hangin, maaari itong gumawa ng tuloy-tuloy na paggalaw sa tulay. Tinatawag naman itong aerodynamic flutter. Kumbaga parang binubulungan ng hangin yung tulay kung saan nagiging sanhi ito ng cyclic na paggalaw ng tulay. Kung hindi maayos ang structural damping ng tulay, pwedeng lumala ang pag-alon nito. May mga tulay na hindi mabilis huminto ang paggalaw dahil kulang ito sa tinatawag na damping. Ang damping kasi na tinatawag ay parang shock absorber na pumipigil sa pagtagal ng vibration. Kapag mababa ang tinatawag na damping, tuloy-tuloy ang pag-alon ng tulay. Isa pang sanhi ay yung tinatawag na dynamic loading. Kapag kasabay-sabay na dumaraan yung mga sasakyan, maaari itong mag-create ng vibrations na hindi agad nawawala. Ganito ang nangyari sa Tacoma Narrows Bridge noong 1940 na nag-collapse dahil lamang sa hangin o sa aerodynamic forces. Pero don't worry, hindi ibig sabihin nito na delikado ang tulay. Ang mahalaga, malaman o ma-assess natin kung gaano kalala yung paggalaw ng tulay. Safe pa ba itong daanan? Sa nakita ko, mga light vehicles lang ang pwedeng dumaan dito. Hindi pwede yung mga malalaking trucks. Pero dapat magkaroon na agad ito ng structural assessment. Ang mga engineers ay magko-conduct ng vibration analysis gamit ang mga sensors para malaman kung ang movement ng tulay ay nasa safe limits pa. Kung ang stress ng materials ay hindi pa lumalagpas doon sa tinatawag na design capacity, maaaring hindi pa ito delikado. Pero kung ang oscillation o paggalaw ng tulay ay nagiging malala over time, kailangan gumawa ng retrofitting measures tulad ng pagdagdag ng tinatawag na dampers or mga stiffening elements. Ang tulay na ito ay nagpapakita kung gaano kaimportante ang tamang design sa infrastructure at maintenance. Kaya sa susunod na makakita kayo ng ganitong movement, isipin nyo na hindi lang ito simpleng galaw. Ito ay physics in action. Huwag basta magpanik, pero dapat ipaalam agad sa mga otoridad. Gusto ko lang i-congratulate ang DPWH at contractor na gumawa ng bridge na ito. Dahil para sa akin, maayos yung naging design at construction ng tulay. Bakit? Dahil hindi nag-crack yung asphalt and concrete sa tulay. Ibig sabihin, naitugma yung inaasahang forces o load doon sa tulay versus doon sa inaasahang galaw o stress. Ang kawalan ng bitak o crack doon sa video ng tulay ay indikasyon na sinunod yung tamang engineering standards na nagbibigay ng balancing tibay at flexibility doon sa tulay. Gayunpaman, kailangan pa rin ma-inspection ito para matiyak na mananatiling ligtas ang pagdaan ng mga sasakyan at ng mga tao sa tulay. Merry Christmas sa inyong lahat at i-share ang video na ito in public kung gusto mong manalo o masama sa raffle sa darating na December at magpapamigay ng kaunting papremyo. Sana kahit paano mga kabady, may natutunan kayo sa video ito. And this is Yuri, your builder buddy.